Hello and welcome back. My name is Michael at ako ang inyong instructor dito sa Learn Technology Today. And now, ang pag-uusapan naman natin is what AI cannot do and why you should continue learning. Sa panahon natin kasi ngayon, nandiyan na si AI at marami na yung nag-embrace kay AI at marami na rin naniniwala na si AI na daw ang papalit sa mga trabaho ngayon, no? Mapapalitan na ng AI ang mga developer, maraming mga tao ang mawawala na sasabihin na natin sa kanilang jobs kasi nga kay AI. So, ngayon ay discuss natin na marami pa ring mga bagay ang hindi kayang gawin ni AI. So, number one, una sa hindi kayang gawin ni AI cannot communicate with physical things. No, yan yung number one. Hindi kaya ni AI mag-communicate sa mga physical na bagay. So, ibig sabihin, kung ang trabaho ng isang tao ay sa office, no, siya ay gumaganap bilang secretary, accountant, auditor, etc. At saka yung mga iba pang mga trabaho sa office, hindi kayang gawin ni AI yon. Bakit? Kasi kailangan tingnan ng mga resibo, kailangan tingnan ng physical na job order, lahat ng mga nakasulat sa papel, hindi kaya yang gawin ni AI. At ang gagawin pa, kung gusto ng automated, i-scan mo pa yan, o kaya i-fill up mo yung form na nasa website. So na mas mahirap. So unless sulat mo sa papel, job order, ano ba yung order, then process, kailan schedule, etc. Ang ginagawa na lang ng iba na nasa office is nire-record nila using Excel, no? Yung sabihin natin Google Sheet o Excel, no? Kaya that's why yang Excel ay napakahalaga sa office dahil yan yung parang listahan ng maraming bagay in regards to transaction, anything expenses, no? So, yung AI hindi niya kayang gawin yan. That's the reason bakit hindi mo mapalitan ang major jobs, no, na meron ngayon. O hindi na natin isasama yung discussion with doktor. No, hindi naman nila kailangan talaga ng AI, no? Hindi nila kailangan mga sabihin natin architect, no? So nagdo-drawing sila, no, hindi nila kailangan literally ng AI para lang magkaroon sila ng trabaho. Okay? So nurse, napakarami, teacher, no? Ang daming work na hindi talaga kailangan ng AI at kahit walang AI mabubuhay. Dahil bago pa naman magkaroon ng AI, nagpa-function na tayo at napakarami ng trabaho. But when it comes to, sabihin na natin, digital work, like sabihin na natin, developers, software engineers, no? Yung full stack web developers, front end, well, hindi pa rin kaya yan i-replace ni AI. So, siguro i-discuss natin sa last part yan, ano? Ang i-discuss natin, pangalawa. Okay, yung una, hindi kaya mag-communicate ni AI sa physical things. Pangalawa ay hindi kaya ni AI na mag-decide. So, si AI talagang, ang kaya lang niyang gawin is predict. No, ipipredict niya kung ano susunod na possible na mangyari. Magbibigay lang siya ng answer sa mga query based doon sa kanyang dataset. So, lahat ng AI may dataset yan. Ito tinatawag nating data. Kapag walang data, walang AI. So, yan ay very common phrase sa lahat ng gumagawa ng AI. No? For example, yung LLM, no? Yung large language, no? At yung iba pa, generative AI, agentic AI, lagi yung may data. At doon kinukuha yung ginagamit para magkaroon ng sagot, si ChatGPT. No, hindi naman siya sasagot bigla na lang ng wala sang source. So, laging merong training yan, may sources yan. At yung kanilang sagot ay base lagi kung ano yung meron sa knowledge base na nasa kanila. That's why na-upgrade sila. No? Merong 4.0, merong 4.5, 5.0, 5.2, 5.1. Laging may version kasi ina-update yung training set o yung data set nila. When it comes to the decision making, kahit pagsamasamahin mo pa lahat ng AI, hindi kaya mag-decide ng mga AI na yan. Lalo na, for example, bigyan kita ng example, merong halimbawang input amount. Kunyari, Michael Tan. Yan, data na yan, ano? Michael Tan, pangalan ko. Then, may nakalagay dyan sa baba na
2,000 pesos. Okay? So, pag pinasok mo yan kay AI, wala nang context yan. Kunyari, Michael Tan, 2,000 pesos. Si AI, wala nang idea yan. Sino si Michael Tan? Hindi niya alam yun. Pangalawa, para saan yung 2,000? Sa ating mga tao, kapag naka-receive ka ng 2,000 at galing kay Michael, binigyan kita ng 2,000. So, tatanungin mo sa akin, para saan yan? Pamasko ko sa iyo, o sabihin natin, pang Thanksgiving ko sa iyo, regalo ko sa iyo. Okay, so, sa kanya na nag-receive, sasabihin niya na, wow, thank you very much. Bait mo naman, no? Sana pagparahin ka pa, no? Pwedeng gamitin yun. So, meron na siyang sabihin na natin na receive, no? Amount received. Okay, pwede niya ilista sa kanyang papel, natanggap ako ng 2,000. At, kung meron pa magbigay sa kanya, amount received pa rin yun. Kay AI, so wala siyang idea kung ano yun. Okay? Hindi niya, pwede niya tanungin, who is Michael, no? So, what is 2,000? So, ganun din. Di ba? Ngayon, with regards with 2,000, doon sa data na yon, hindi siya makapag-decide kung anong gagawin niya doon. Tayo mga tao, when it comes to other decision making, lalo na yung mahihirap na decision making, umaasa tayo sa ating tinatawag na intuition o yung kutob o kaya yung pagbabalanse natin. Kapag ito ay ginastos ko, wala na akong pera. Yan, di ba? Pag ginastos ko itong binigay ni Michael na 2,000, wala na akong pera. Kung ipunin ko siya, tapos paramihin ko siya ng paramihin, siguro, yun, mas makakabili ako mas maraming bagay. So, meron tayong ganong kakayahan. But si AI, with the data na binigay mo sa kanya, wala naman siyang ibibigay sa iyo na processing o anuman decision kasi hindi niya alam kung ano yun. At pag sinabi mong sa kanya, kay AI, na ay bigay yan, no? Income yan. O sabihin natin, amount received yan. Anong gagawin niya rin doon sa data niya? Wala pa rin. Diba? So, pag tinanong mo siya, what shall I do with 2,000 pesos? Bibigyan ka niya napakaraming suggestion. Okay? So, hindi pa rin siya makapag-decide. Ganon din sa iba't ibang processes, no, in regards to reality. Kailangan tao pa rin talaga magde-decide with all transaction. Sa accounting, lalo na sa accounting, kung gumagamit sila ng software, bago nila ipasok yun, i-input nila sa software, kailangan alam nila kung yung ba ay expenses o yung ba ay income, no? So, kailangan kailangan nasa tamang category siya o nasa tamang input kasi kung mali, hindi magiging mali yung output, no? Nasobra ng zero, edi mali na yung output. Nagbilang ka, kulang ang cash mo, tapos dun sa system is mas malaki, tapos kulang ang cash mo. So, problem, di ba? So, but AI can be a tool para sa accounting. Pero yung accountant pa rin ang magde-decide anong number, saang number, at saan niya ilalagay. Okay? Saan source, at saan mapupunta. Okay? So, number three ay hindi kaya ng AI i-replace ang mga developer. Ang mga full stack developer, software engineer, hindi niya kaya. Sapagkat ang mga full stack developer, ang talagang sabihin natin, or software engineer, sila talaga ang chief architect ng mga system na kagamit-gamit para sa mga businesses. Kung yan ay application, website, etc. Siyempre, sino ba, yung AI ba? Makakagawa ba siya ng system sa sarili niya? Hindi. Kailangan mo pa rin i-prompt, no? At kailangan mo ibigay yung specific. At kung kailangan mo i-modify yung system, i-modify mo siya para maging unique, kailangan mong gawin yon. Bilang software engineer, bilang full stack, no? Or developer, software developer, ikaw yung magko-customize nun. So, let's say, nandiyan na yung katotohanan ng mas mabilis si AI gumawa ng mga, sabihin na natin, ng mga application, website, etc. Siya talaga ang mas mabilis kaysa sa mga normal coding. Yes, totoo yun. Pero, once na ginamit mo siya as is, kunyari, type ka kay AI, nagpa-generate ka ng code, naggumawa ka ng app at nagawa nga si app, ang tawag ko dyan, personally ako, ang tawag ko dyan ay generic. Sapagkat kung hindi ka gumamit ng customization, hindi mo siya inayos no, ayon doon sa kailangan ng business, so lalabas na yung ginawa mo, kayang gawin ng iba. Maski nga yung average user, pag alam niya yung tinype mo doon sa iyong prompt engineering
na alam niya yung tinype mo, pareho kayo ng tinype, magiging same lang ang output nyo. Okay? So, generic. Ibig sabihin, kahit sino pwedeng gumamit. Ang mangyayari doon, hindi ka talaga developer ang level. Kung umaasa ka lang sa, sabihin natin, sa generated code, tapos hindi mo na siya kinostomize, hindi mo na siya inayos, hindi mo siya ginawang unique, then your work is generic. No? Kahit sino, pwede nang gumawa ng application ngayon, basta marunong lang gumamit ng AI, alam yung tamang ipa-prompt, no? So, ang level mo ay hindi software engineer. Ang level mo ay average user. Masakit man pakinggan, pero wala kang skills. Okay? No coding nga eh. Kaya nga naging sikat yung marketing ads na yan, na no coding required. Ibig sabihin, type ka lang, eto na si application. Siya naman, type lang din siya, meron na rin siyang application. So, kakalat ang mga application ngayon, kakalat ang mga softwares, no? So, makikita ng mga potential client mo, ay basic to eh, nakita ko na to sa iba. Ganyan din naman yung ginawa nung isa kong tinanungan eh, pare-pareho pala kayo. So, wala ka na doon sa competition kasi kapareho ka na iba. But if you show your client or potential company na applyan mo na unique yung ginawa mo at talagang mas attractive, maganda design, isa kasi yan sa hindi pa kayang gawin ng AI yung design. Hindi niya kayang mag-design. Kaya tingnan mo, pansinin mo yung ibang mga gawa ng generated na mula sa AI. Halos pare-pareho sila ng style, nagkakaiba lang yung kulay at saka icons. Halos pare-pareho sila ng icons, halos magkakapare-pareho na rin sila ng front page, ganun-ganun. May cards lang, etc. etc. Pero pag sinabi mo na, Sir, ma'am, ito pong system na ginawa ko, ito po ay hard-coded. No, ginawa ko po yan through code. Lahat po ng mga, kaya pala iba. Sabihin, kaya pala system mo iba ganito. Customize talaga. Ano talaga, ito yung kailangan namin. Kapag ganyan narinig mo sa client, na potential client mo, at narinig mo mismo sa kumpanya na yan ang gusto nila, then, ayan, may trabaho ka na. Kasi kinostomize mo, unique yung iyong system. Pero kapag common, generic, no, ibig sabihin nun, generic user ka lang ng AI. Hindi ka talaga software engineer. Okay, so, kailangan pa rin natin mag-aral. Okay? We must learn coding in the foundational level. We must know programming. We must learn how to code and to program and to develop systems na sasabihin natin sa mas unique na paraan. Magagawa lang natin yan kung naintindihan natin yung code at kaya natin mag-code. Alright? So, huwag tayo maging generic. Dapat maging professional tayo kung ano man yung ating plano sa buhay. Mag-aral tayo at mag-continue tayo for our future. Ito lang po for this time. Magkita tayo ulit sa ating topic. Bye po.